Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So pwede pong pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi itong mga nakita nating balita na kung saan gaano nga ba katotoo mga kababayan na wala nang pag-asa na magkabalikan itong Katniel. At dito matatalakay din po natin mga kababayan at mapapatanong din po tayo kung gaano nga ba katotoo na itong si Daniel Padilla at saka itong si Carla Estrada mga kababayan ay di umano initsapwera sa kasal or magiging kasal nitong si Dominic Roque at saka nitong si Bea Alonso mga kababayan. At dito matatalakay din po natin kung gaano nga ba katotoo na nasa 20 million pesos ang utang nitong pamilya ni Daniel Padilla dito kay Catherine Bernardo mga kababayan. At mapapag-usapan din po natin dito yung lumabas ding balita na kung saan mga kababayan ay lagi daw pong namamaos itong si Andrea Brillantes at tinawag na losyang at mukhang may anak mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong ating video ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video or issue na nangyayari at nagaganap po dito po sa ating bansa mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi saan man sulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. So ito mga kababayan, umpisahan na natin itong ating talakayan galing dito sa Abante. TNT tunay na tabloidista. Sabi po dito mga kababayan, Catherine Daniel wala nang pag-asa magkabalikan. So ngayon alamin natin kung bakit. So eto mga kababayan, sabi dito, walang pag-asa magkabalikan sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Iyan ang sinabi ni showbiz columnist Christopher Min sa latest episode ng Showbiz Now Na nitong Biyernes, Enero at 19 mga kababayan. Sabi pa dito, ngayong nagbibenta si Daniel ng mga propiedad, ibibigay kay Catherine kung totoong share sila at mayroong pagkakautang, ibabalik niya yon. Yung mga pinuhunanan nila ni Catherine, ani ni Christy. Padagdag pa niya, sa wala na talagang pag-asa, nagkakabalikan na ng mga naipuhunanan. Sabi pa dito, hirit naman ang co-host niyang si Romel Chica, malala na talaga to kasi ang dami ng babaeng lumalabas, ang mga pangalang hindi pa tapos. Sabi pa dito mga kababayan, nung nakaraang linggo lang, nang mag-post sa Instagram ang Vietnamese na naling kay Daniel na wala raw namamagitan sa kanila. Eto mga kababayan yung Vietnamese na nagsalita patungkol sa ugnayan nila ni Daniel Padilla at doon nga nilinaw ng Vietnamese mga kababayan na wala silang kahit na anong ugnayan nitong si Daniel Padilla. Sabi nga nung iba mga kababayan, buti pa raw yung Vietnamese is nagsasalita at nagpapakatotoo. Samantalang ito daw si Andrea Brillantes hanggang ngayon nananatili pa rin natahimik mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Natalakay ito nila Christy matapos mabalitang naibenta na ang dating luxury car ng aktor kay Perks Gaming. Yan mga kababayan, sabi pa dito, gayon din na lumulutang na bali-balitang binabalak na rin umanong ipagbili ni Daniel ang kanyang bahay sa halagang 50 million pesos mga kababayan. Alam niyo kung ako tatanungin, wala na talagang pag-asa na magkabalikan itong si Daniel at saka itong si Catherine Bernardo. Dahil unang-una mga kababayan, lalo na't maraming mga babae na naiilink ngayon dito kay Daniel Padilla. Gaya nga po na sabi ko sa inyo kanina, pag nawala yung tiwala, mahirap nang ibalik mga kababayan. So ngayon kung makikita po ninyo, talagang saglip na inaayos ni Daniel Padilla yung kanyang sarili. Marami mga baho ni Daniel Padilla ngayon na naglalabasan at naglilipa na mga kababayan sa social media. So ngayon, kung si Catherine makikita ng paulit-ulit yung mga ipinopost patungkol dito sa mga baho nitong si Daniel Padilla, mahihirapan siya ulit magtiwala dito kay Daniel. At kung magkabalikan man sila mga kababayan ulit, naandudon pa rin yung mga pagdududa nitong si Catherine Bernardo dito kay Daniel Padilla. Kaya malabo ng magkabalikan etong dalawa in my own opinion mga kababayan. Ano po? So kaya ano po ang komento ninyo? Hingil po dito mga kababayan sa balitang ito. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo patungkol dyan. And then punta na po tayo dito sa next topic po natin na kung saan mga kababayan, ito yung isang halimbawa na di umano, basahin din natin galing sa Abante, TNT tunay na tabloidista. Sabi po dito, Daniel Padilla may mga katabing 4 na chicks sa nightclub viral. Yan po yung sabi dyan mga kababayan, kung makikita nyo yan.
Si Daniel Padilla may 4 na kasamang mga babae. So ngayon, basahin po natin itong nilalaman. Sabi dito mga kababayan, viral ang litrato ni Daniel Padilla habang may katabing 4 na babae sa isang nightclub. Ang naturang litrato ay pinost ng club promoter na si Aljun sa Facebook, nakuha umano sa isang nightclub sa Taguig City. Sabi pa dito, sa naturang post, inimbitahan ni Aljun ang publiko na bisitahin ang XYLO at Dapala sa Bonifacio Global City, isang nightclub na kilalang puntahan ng mga celebrity at mga sikat na personalidad. Sabi pa dito, good times and crazy friends, make the best memories, here's to many more. Ani ni Aljun sa post niya, tampok sa isang kontrobersyal na aktor noong January 16. Sabi pa dito mga kababayan, see you this week at The Palace Manila. Dagdag pa niya, narito ang reaksyon ng madlang people. Sabi ni Carla dati, hindi daw ito palalabas, nasa bahay lamang daw nila, kaya kumpleto na yung bahay nila. Ex-billiard basketball court, yan po yung sabi dito. Single naman kasi yan and ready to mingle, kaya ganyan. Yan po yung sabi mga kababayan ng mga netizen. So sabi pa dito, eto mga businesses, gamit na gamit ang Katniel. Obvious hindi naman means bar yan. Mukha namang nagpa-picture lamang yung mga babae. Di ko gusto ginagawa ni Daniel pero ang OA na. Ang OA na nga ng iba. Pa-picture lang ata sila. It's say taken last October, then broke up months before this so break na sila. Hindi ito ang issue kay Kat at yung issue yung girls during the 11 to 12 years relationship. Yan po yung sinasabi dito mga kababayan. Hindi, kasi kung pagbabasihan talaga natin mga kababayan, etong picture na lumabas kay Daniel Padilla na may kasamang 4 na babae, 4 na chicks mga kababayan, mukha naman nagpa-picture lang. Kasi kung titingnan po ninyo, talagang parang nag-perform etong 4 na babaeng ito. At doon nga, since etong si Daniel Padilla celebrity, is parang nagpa-picture lamang etong 4 na babae dito kay Daniel Padilla mga kababayan. Kaso nga lang, ang ginagawa kasi nung iba, masyado nilang pinakukumplikado yung sitwasyon. Kumbaga, pinapalabas nila na etong 4 na babae ay naging babae ni Daniel Padilla. At may pagka-chickboy nga etong si Daniel. Yan yung pinapalabas ng iba mga kababayan. Pero kung titingnan talaga natin, kung pagbabasihan natin, parang nagpa-picture lang naman to kay Daniel Padilla. Ano po? So ngayon, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po at pupunta na po tayo dito sa next topic po natin mga kababayan. So eto, galing naman po ito sa Abante, TNT, tunay na tabloidista po ulit. Sabi dito mga kababayan, Daniel Itzapuera, Catherine Bernardo lang, invited sa kasalang Dominic at Bea. So gaano kaya po katotoo ito mga kababayan? Basahin natin yung nilalaman. So sabi dito mga kababayan, imbitado sa kasal ni na Dominic Roque at Bea Alonso si Catherine Bernardo pero hindi kasama si Daniel Padilla. Sa isang Thanksgiving party noong January 20, naitanong kay Dominic kung invited ba ang Katniel. Magkakabarkada kasi sina Dominic, Catherine at Daniel, kasama ang ilan pang mga celebrity gaya ni na Sanju Marudo, Rhea Taide at Marco Gumabaw na tinatawag na ngayong squad. Say ni Dominic, sikat. Tanong sa kanya ng showbiz reporter, sikat lang kasi mas close sa kanya. Sabi pa dito mga kababayan, inamin ni Dominic na hindi pa sila nagkakaayos ni Daniel. Ani ni Dominic, oo, kasi hindi pa naman kami okay ni DJ. Yan po yung sabi dito mga kababayan. I mean, we're not talking since 2020. We haven't seen each other for the longest time since 2020. Pero ani ni Dominic, maaari pa itong mabago dahil hindi pa naman naayos talaga kung sino-sino ang iniimbitahan nila sa kanilang kasal. Sabi pa dito mga kababayan, sinasabing nag-ugat ang alitan ni na Dominic at Daniel dahil di umano sa panggughost ng una sa kapatid ng huli na si Maggie. Nag-unfollow na rin sa isa't isang Instagram ang dalawang aktor. Wala pang eksaktong petsa ang kasal ni na Dominic at Bea, pero magaganap daw ito ngayong 2024 mga kababayan. So ibig sabihin na ito palang si Daniel Padilla mga kababayan at saka itong si Dominic Roque, meron pala itong alitan dati dahil nga daw sa panggugos. Hindi natin alam kung sinong nang-ghost mga kababayan, kung eto bang si Daniel or etong si Dominic Roque mga kababayan dun sa kapatid na si Maggie. So ngayon, kung pagbabasihan natin mga kababayan, eto
talagang hindi nga po magiging imbitado etong si Daniel Padilla sa kasal nitong si Dominic Roque, lalo na kung may alitan sila since 2020 pa nitong si Daniel Padilla, mga kababayan. Kaya hindi na rin katakataka kung bakit si Catherine Bernardo lamang yung naimbitahan dito sa magiging kasal nitong si Dominic Roque at saka nitong si Bea Alonso, dahil nga mayroong alitan etong dalawa at napakatagal na kung tutusin, mga kababayan. Nasa 4 na taon na, kasi kung 2020 pa ito, 4 na taon na silang may alitan at hindi nag-uusap nitong si Dominic Roque, mga kababayan. Kasi aminin man natin or hindi, mga kababayan, iba talaga yung ugali nitong si Daniel Padilla. May pagkaiba talaga, lalo na pagdating sa pagiging seloso, mga kababayan. Sobrang iba ang ugali nitong si Daniel Padilla. Kaya para sa akin, mga kababayan, hindi talaga maiaalis na mayroong hindi kasundo etong si Daniel Padilla na mga aktor katulad niya, mga kababayan. Ano po? So anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo po hingil po dito sa pag-itsapwera di umano kay Daniel Padilla sa magiging kasal nitong si Dominic Roque at saka nitong si Bea Alonso. Comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po yung masasabi nyo dyan. And then punta na po tayo dito sa next topic po natin, na kung saan, mga kababayan, eto daw mga fan or etong Blight fan kumontra talak. Andrea tinawag na losyang mukhang mga may anak. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. So basahin po natin etong lumabas na balita galing dito sa Abante, una sa balita. So eto, basahin po natin. Sabi dito, mga kababayan, hindi nagustuhan ng mga netizen ng look ni Andrea Brillante sa Instagram account ng Dreamscape PH. Eto nga yung suot niya sa Sinulog Festival. Actually, simpleng dress lamang naman talaga yon. Naangkop lalo na kapag open air ang venue at bongga rin naman ang kulay. Na kahit malayo ka, makikita mo si Andrea. Yan po yung sabi, mga kababayan. Dito, ano po, so sabi pa dito, mga kababayan, pero yun nga, hindi yata yon ang inaasahan ng mga fans sa kanya. Na dapat kapag ka Andrea, sopistikada, agad-agad, napabulusa at todo outfit. Kasi hodang mainit ang paligid. Yan po yung sabi dito. Heto ang chika ng mga netizen. So sabi dito, mga kababayan, eto daw yung sabi ng taong bayan, bakit parang losyang na siya? Hindi lang parang losyang na talaga, bata pa niya pero gano'n na siya. Sabi pa dito, anong nangyari sa damit niya? Ang pangit, parang saya ng nanay lang. I hate the outfit. Mga thirds ha, not the person. Wag ibaba ang level. Para 5 na ang anak niya. O parang 5 na daw pong anak ni Andrea. Pero syempre, kumontra at talak din ang mga followers ni Andrea. At ito daw yung mga sinabi, mga kababayan. Toxic pa rin ninyo until now. Kapag walang magandang sasabihin, pwede namang manahimik para di na makasakit. God bless. Yan po yung sabi dito. Lola, mahiya ka. Hindi losyang si Blight. Baka yung idol nyo. Ang tinutukoy dito si Catherine Bernardo, mga kababayan. Number 16 most beautiful face in the world yan. Gen Z, Queen si Blight, walang sinabi ang idol nyo. 2024 na, basher ka pa rin. Feeling perfect ang mga nag-comment, akala naman napakalinis. Ang idol nyo hindi sikat, kaya hindi pinag-uusapan. Well, again and again, hindi talaga matatawaran ang kasikatan ni Andrea na kahit simpleng suot niya o forma ng katawan, sinisita ng mga faniha. Aba, kung hindi nga naman siya sikat, baka hindi titingnan ang photo niya ay hindi gagawin ng mga fans. Bongga. Don Sarmento, siya po yung nagsulat. So anyway, mga kababayan, kung titingnan naman talaga natin itong suot nitong si Andrea dito sa Sinulog Festival, talagang mukhang losyang, mga kababayan. Pero since sikat nga itong si Andrea, maganda man o pangit yung sasabihin sa kanya, maganda man o pangit yung gagawin niya, mga kababayan, mananatiling publicity po yan. So ngayon, kung binabatikos ngayon si Andrea at kung sikat man ngayon si Andrea, mga kababayan, ay dahil yun sa marami siyang mga basher. Ano po, at dahil nasangkot siya sa iba't ibang matitinding issue katulad ng mga hiwalayan ng Katniel na hanggang ngayon ay nananatili siyang tahimik at hindi nagsasalita. Kaya hindi natin masisisi, mga kababayan, kung yung mga panatiko nitong si Catherine Bernardo ay nagagalit dito kay Andrea. Kasi hanggang ngayon nga, mga kababayan, wala pang inilalabas na salita etong si Andrea Brillantes. Ano po, kaya kung tawagin mang siyang losyang o kahit na anong itawag sa kanya ng mga netizen, especially yung mga supporter nitong si Catherine Bernardo, ay dahil yon sa matinding galit nila dito kay Andrea. Dahil sa hanggang ngayon si Andrea Brillantes ay nananatili pa rin puntahimik. Kaya ang ginagawa na lamang ng mga supporter, mga kababayan, ng Katniel na hindi makamove on dun sa naging hiwalayan ng Katniel, mga kababayan, binabatikos at pinag-iinitan etong si Andrea. At lahat ng gagawin ni Andrea, maganda man o masama,
masama ay bibigyan at bibigyan po yan ng kulay. Ano po, lalo na kung masama yung makikita nila dito kay Andrea. Ano po, so kayo, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa pagtawag ng mga netizen ng mukhang nanay dito kay Andrea at Losyang? Comment below na lamang po mga kababayan at pupunta na po tayo dito sa next topic po natin. Itong nakita din nating post na kung saan mga kababayan, eto na ba, mapapasabi tayo dito na eto na ba yung sinasabi ni Sir Ogie Diaz na kumakain ng spaghetti mga kababayan na etong si Andrea kaya laging namamaos. So ngayon, basahin natin itong inilabas na balita mga kababayan ng Abante TNT, tunay na tabloidista. Sabi po dito, Andrea Brillantes laging namamaos. Bakit kaya mga kababayan? So eto, basahin natin itong inilalaman. Sabi po dyan, palagi raw namamaos ngayon ang aktres na si Andrea Brillantes sa kanyang IG stories. Ipinakita ng kapamilya actress ang ilang picture niya sa pagdalo sa Sinulog Festival sa Cebu. Binanggit niya rito na namamaos na naman siya. As usual, pause na naman po ako. Anya, mga kababayan, nag-share rin siya ng video habang nasa backstage at nagre-ready para sa kanyang performance. Pinaraktis din niya kung paanong mag-thank you very much at I love you in Cebuano. Yan po yung sabi dito. Daghang salamat Cebu. Ihigugma ko ka mo. Caption niya mga kababayan. So ngayon mga kababayan, nagkakatotoo na kaya yung mga sinabi ni Sir Ogie Diaz di umano na kung saan mga kababayan yung about kay Elijah Canlas at saka dito kay Andrea Brillantes na kung saan nagsusubuan sila ng spaghetti. Baka nasobrahan mga kababayan na itong si Andrea ng pagkain ng spaghetti kaya namamaos. So anyway mga kababayan, comment below na lamang po kayo kung ano pa masasabi ninyo dito sa balita patungkol sa pamamaos nitong si Andrea Brillantes mga kababayan. Sa tingin nyo, nasobrahan ba si Andrea ng pagkain ng masarap na spaghetti? Comment below na lamang po mga kababayan at pupunta na po tayo dito sa next topic po natin. Na kung saan ito pong balita na ating hihimayin mga kababayan ay galing po dito kay Showbiz Snap sa kanyang YouTube account po mga kababayan. Ano po, so ikinikredit po natin sa kanya yan yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dito kay Showbiz Snap. Mag-subscribe na po kayo dito kay Showbiz Snap mga kababayan. Ano po, at umpisahan na po natin itong ating talakayan. Hindi po atin yan, hihimayin lamang po natin yan mga kababayan. So sabi po dito, lagot na Christopher Main ibinulgar ang baho ni Carla, 20 milyon na ang utang kay Kat. Hindi pa bayad mga kababayan, ganun po kalaki ang utang kay Catherine Bernardo. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit ibinebenta yung bahay ng halagang 50 milyon pesos mga kababayan. Ano po, so eto, pakinggan po natin. Matapos makumpirma na ibinebenta na ng madalian ang bahay ni Carla Estrada sa Quezon City. Tunay na rason kung bakit ito naka-for sale, ibinulgar ni Christy Fermin. Umani ng iba't ibang reaksyon ang tunay raw na rason kung bakit ibinebenta ng pamilya ni Carla Estrada ang mansyon nila sa Quezon City. Ito raw ay dahil may utang ang ina ni Daniel sa aktres ng 20 million pesos na biruin nyo mga kababayan, kung iisipin nyo napakalaki ng utang, no? 20 million pesos. Paano kaya sila nagkautang ng ganong kalaki dito kay Catherine Bernardo or di kaya naman dito sa pamilya di umano nitong si Catherine Bernardo mga kababayan? Nakakapagtaka lang kasi dahil kumikita naman itong si Daniel Padilla. Ang nakakapagtaka dito, bakit nagkautang sila ng ganong kalaki? Diba? Kung totoo man mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Hindi raw alam ng mommy ni Catherine Bernardo. Ay, grabe. Ito ang tunay na balitang umani ng iba't ibang reaksyon matapos kumalat at mag-trending sa social media. Narito ang full report. Ay, subscribe nyo si Showbiz Snap Daily mga kababayan ha. Nagbulantang ang maraming netizens online sa big revelation na inilabas ng columnist writer na si Christy Fermin at ang tunay na alam nyo mga kababayan, pagkausaping matinding balita at saka yung fresh at bago, isa lang yung nakikita kong naglalabas ng matitinding expose mga kababayan. Ano po, pagdating sa usaping showbiz, walang iba kung hindi etong si Nanay Christopher Min. Kaya kayong lahat, yung mga nanonood sa atin, lalo na yung mahihilig manood ng showbiz mga kababayan, lagi nyo pong suportahan at isubscribe etong si Nanay Christopher Min, yung Christopher Minute, yung 1PH mga kababayan, at saka po yung Showbiz Now na.
Yun pong dalawang yon, makikita nyo po ang Christopher Minute dito sa 1PH at etong Showbiz Daw na YouTube channel nitong si Nanay Christopher Min. I-subscribe nyo lamang po yon at marami po kayong malalaman at makikita mga matitinding balita mga kababayan at mga expose patungkol sa mga nagba-viral at pinag-uusapang issue, lalo na kung may kinalaman sa mga celebrities. So kung makikita nyo, si Nanay Christy pala yung nag-expose mga kababayan patungkol doon sa 20 million pesos na di umano utang nitong si Carla Estrada or pamilya ni Daniel Padilla dito kay Catherine Bernardo na hindi alam ng mga magulang nitong si Catherine. Ganun kagrabe mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Ilan raw kung bakit ibinibenta ang 50 square meter mansion ng pamilya Padilla na nasa Quezon City. Sa kanyang programang Christopher Minute, ibinulgar ng columnist writer na malaki raw ang pagkakautang ni Carla Estrada sa ex-girlfriend ng kanyang anak. No? Umabot raw ito sa 20 million pesos. Sa dami-rami raw ng pagkakataong nakakahiram ang ina ni Daniel sa kanyang ex-girlfriend. Ang matindi pa raw dito, tumagal raw ito ng taon nang hindi nalalaman ng pamilya ni Catherine Bernardo. Kaya't ngayon nagkaroon ng pagkakataong maghiwalay ang dalawa. Naniningil na raw ang pamilya ng ABS-CBN list actress sa lahat ng libre pagkakautang ni Carla Estrada. Grabe no? Inilabas din ang nasabing tabloid na bulgar ang nasabing balita. Kaya't sinugunda nito ng maraming netizen na mukhang may katotohanan nga raw na baon si Carla sa utang kay Catherine. Kaya't binabuting ibenta na ang kanilang mansyon sa Quezon City. Kasi mga kababayan, isipin nyo po mabuti hindi naman nila ibibenta ng ganong kalaki, 50 million pesos agad-agaran itong mansyon at bahay nitong si Daniel Padilla mga kababayan kung hindi baon talaga yan sa utang. Ang problema mga kababayan, kung totoo na baon sa utang ng 20 million pesos etong pamilya ni Daniel Padilla dito kay Catherine Bernardo, talagang mapipilitan sila magbenta ng bahay, lalo na at kung sinisingil mga kababayan ng pamilya ni Catherine yung pagkakautang na yon. Mapipilitan talaga silang magbenta ng bahay niyan. Ano pa, pagpatuloy pa natin? Mismo sa detalyadong Facebook post ng Bulgar Online. Bahay ni Daniel, kaya pala for sale ng 50 million, Carla, may 20 million pesos na utang kay Catherine na hindi alam ng parents. Grabe no? Say ng netizen. Hayun, isa-isa nang naglalabasan. Nagsusulian na. Naku Daniel, you need to be good and work hard. Parang tumama lang sa loto. Ginawang alpin siya si Catherine. OMG, may mga tao talagang ganyan. Hindi natin masisisi kung bakit ganyan yung sinasabi ng taong bayan ngayon. Kung bakit parang ang dating mga kababayan, ginawang palabigasan lang di umano etong si Catherine. Kasi nga, kung umabot ng ganong kalaki yung pagkakautang nila dito kay Catherine Bernardo, tapos hindi pa nalalaman ng pamilya mga kababayan, talagang sobrang tindi. Sobrang tindi mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Ang ugali, sinasamantala ang kabaitan ng kapwa nila, marami akong kilalang ganyan. Unquote. Base sa naging social media comments ng netizens online, tila sinamantala raw ng pamilya ni Carla Estrada ang kabaitan ng actress si Catherine Bernardo na nang dahil sa revelasyong inilabas ni Christopher Min, tila may patunay raw na lubog sa utang ang ina ni Daniel sa kanyang ex-girlfriend. Ngunit hindi raw dito natatapos ang lahat. Pero biruin nyo mga kababayan, no? Kahit ako nagtataka din dito mga kababayan, paano nabaon sa utang itong si Ma'am Carla Estrada dito kay Catherine Bernardo ng 20 million pesos? Ganong may trabaho din naman at may kita din naman etong si Daniel Padilla mga kababayan. Nasaan yung kinikita nitong si Daniel Padilla? Saan napupunta? Yun yung tanong ditong matindi mga kababayan Paano sila nababaon ng ganong kalaking utang sa ibang tao? Kasi kung tutusin, pwede namang manghiram ng pera etong si Carla Estrada di umano dito kay Daniel Padilla kaysa mangutang pa kay Catherine mga kababayan. Ngayon, ang tanong dito, saan napupunta yung kinikita ni Daniel kung nanghihiram pa yung nanay niya sa ibang tao? Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin? Tulad nga raw ng maraming pagkakataon, dumating na sa araw ng paniningil si Catherine Bernardo
sa pamilya ng kanyang ex-boyfriend. Katwiran pa ng ilan sa mga nakikisawsaw na marites online. Sana raw ay ibalik o bayaran kagad ni Carla Estrada ang kanyang mga atraso kay Catherine Bernardo. Lalo't hindi raw pala ito alam ng mga magulang ng ABS-CBN A-list actress. Tulad raw ng pagtitiwala ni Catherine Bernardo sa ina ni Daniel. Sana raw ay ibalik kagad ang mga di umani atraso ni Carla sa nasabing ex-girlfriend ng anak. Dahil tulad raw ng lahat ng mga nangyari, iba pa rin daw kung ang pera ay hiniram, dapat isaol, bayaran. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos maniwala at paniwalaan ng maraming manonood at mga netizens online ang revelasyon ng columnist writer na si Christy Fermin na ang dahilan raw pala kung bakit ibinebenta ang mansyon ni Daniel Padilla sa Quezon City ay dahil baon sa utang ang ina nitong si Carla Estrada kay Catherine Bernardo na may pagkakautang na 20 million pesos. Ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Saan nila ginamit yung 20 million pesos? Ang laking pera nun. Diba mga kababayan? So ngayon, bago natin na putulin na itong vlog nitong si Showbiz Snap mga kababayan, punta na tayo dito sa kasunod agad dahil ang usapang ito mga kababayan is patungkol din doon sa pagkakautang na 20 million pesos. Ano po, dahil sabi dito mga kababayan kay Showbiz Snap din, matapos hindi bayaran, Catherine Bernardo na samantala ang kabaitan ng pamilya ni Carla Estrada or ni Daniel Padilla. Ano po, so eto, pakinggan agad po natin agad-agaran mga kababayan. Eto nga balitang inilabas ni Showbiz Snap. Eto na po yung last topic natin. Matapos maisiwalat na tila baon raw sa utang ang TV actress host na si Carla Estrada sa ex-girlfriend ng anak na si Catherine Bernardo. Kampo ni Catherine, kinalampag ang ina ni Daniel Padilla matapos manawagan ang ilan sa mga supporters ni Catherine na tila napagsamantalahan raw ang kabaitan ng ex-girlfriend ni Daniel Padilla. Umani ng iba't ibang reaksyon ang naging revelasyon ni Manay Christy Fermin sa kanyang programang Christy Fermin. Saan base raw sa kanyang mga natanggap na impormasyon, 20 million pesos raw ang utang ni Carla Estrada kay Catherine Bernardo na tila matagal na raw hindi binabayaran. Narito ang detalyadong balita na umani ng iba't ibang sentimento sa social media. Masyado niyong sinamantala ang kabaitan ni Catherine Bernardo. Yan talaga ilalabas sa mga tao ngayon mga kababayan na masyadong nasamantala yung pagiging mabait nitong si Catherine Bernardo dahil sa mahal nga nitong si Catherine, etong si Daniel Padilla, kaya na utangan ng ganong kalaking halaga mga kababayan na umabot ng 20 million pesos. Ano po, kaya hindi natin masisisi yung mga netizen ngayon, lalo na yung mga supporter ni Catherine Bernardo na magtanong talaga ng ganito at ganito yung sabihin sa pamilya nitong si Daniel Padilla at dito kay Carla Estrada dahil nga kung tutusin mga kababayan, biruin nyo, ganong kalaki, 20 million pesos na hiram kay Catherine Bernardo na hindi alam ng mga magulang. So dito sa pagkakataong ito makikita natin kung gaano kabait itong si Catherine Bernardo dahil saglip na sabihin niya sa kanya mga magulang na nakahiram ng ganong kalaking pera, etong si Daniel Padilla, etong si Carla Estrada dito kay Catherine mga kababayan ay hindi niya sinabi. Bagko sinolo niya mga kababayan at nung nagkahiwalay sa kanya lamang sinabi na ganun pala kalaki yung utang nitong si Carla Estrada. Grabe talaga itong mga expose ni Nanay Christy mga kababayan. Pagpatuloy pa natin. Ito ang naging mensahe ng mga avid supporter ng Asia's phenomenal star na si Catherine Bernardo. Tapos ang naging balitang tila 20 milyones raw ang utang ng ina ni Daniel na si Carla Estrada sa ex-girlfriend ng anak. Sa naging revelasyon ng veteran columnist writer na si Christy Fermin, dito'y ibinulgar ng kanyang source na tila matagal na at taon na inabot ang 20 million pesos na utang ni Carla kay Catherine. Ngunit magpasa hanggang iyon ay hindi pa raw nababayaran kahit na alam na raw ng magulang ng ex-girlfriend ni DJ. Magmula nga nang maghiwalay ang dating couple at tinawag na Kathniel na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, umusbong na ang samot-saring isyu na bumabalot sa tunay raw na ugali ng mga Padilla.
Pero hindi naman lahat ng Padilla ganon mga kababayan. Ako naniniwala pa rin na may Padilyang mga matitino. Ano po, katulad na lamang po mga kababayan nung mga nasa sa serbisyo. Ano po, so ngayon, etong issue ni Daniel Padilla, hindi naman porket nagka-issue etong si Daniel Padilla, ganon na talaga ang ugali ng lahat ng Padilla. Hindi pa rin po ako naniniwalang ganon mga kababayan. Ano po, si Daniel Padilla lang yon. At yun lang yung pamilya ni Daniel Padilla. Pero yung ibang Padilla mga kababayan, talagang masasabi natin na tapat pa rin naman. At maayos pa rin naman mga kababayan pagdating sa pakikitungo sa ibang tao. Hindi katulad ditong nababalitang ito. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Grabe. Tataka pa ng ilan. Masyado raw bang maggarbo ang lifestyle o pamumuhay ng pamilya ni Daniel? Kaya nga, nakaabot ng 20 million pesos ang di umunay utang ni Carla Estrada sa ex-girlfriend ni DJ. Kasi nakakapagtaka mga kababayan, paano nila naubos yung 20 million pesos na yon? May kinikita naman itong si Daniel Padilla at kumikita naman ng pera itong si Daniel Padilla dahil kada may pelikula sila ni Catherine Bernardo, automatic kumikita tong dalawa. Nasaan yung kinikita ni Daniel? Ang mga tanong dyan mga kababayan So ipagpatuloy pa natin. Hindi nga makapaniwala ang maraming supporters ni Catherine Bernardo at kanilang tinitiyak na nasamantala raw ang kabaitan ng ex-girlfriend ni Daniel Padilla. Ayon mismo sa viral comment ng isang netizen online. It's just sad na parang nasamantala ang kabaitan ni Catherine ng pamilya ni Daniel. Don't get me wrong, opinion ko lang naman to sa mga kwento na milyon ng utang ni Carla kay Catherine. Grabe, hindi ko ma-imagine kung gaano nila napapayag si Kath na maglabas ng ganong kalaking pera at utang nila ng ganon-ganon lang. Kaya nga, sa panahon ngayon, hindi biro ang 20 million. Hindi mo nga maisip siguro kung bakit kailangang umutang ni Carla kay Kath ng huge amount. Para saan, diba? Sa pagkakaalala ko, 2021 nung last project ng Katniel, and that's too good to be true. Million din naman ang kinita nila dyan kasi streaming app and exclusively lang pinalabas. So bakit niya ginawang mangutang? Sobrang garbo ba ng lifestyle nila to the point na marami silang kailangang bilhin for their everyday living? Alam nyo mga kababayan, ito ngayon ko napapagtanto, ngayon ko naiisip at napapasabi din ako sa aking sarili, napaka malas ni Daniel Padilla na iniwan niya itong si Catherine Bernardo dahil unang-una mga kababayan, kung tutusin napakaswerte na ng buhay ni Daniel Padilla dito kay Catherine. Maganda, mabait, may trabaho, maayos mga kababayan at marunong magtipid at may mga negosyo. At hindi lang yon, mahal na mahal pati yung pamilya nitong si Daniel Padilla dahil biruin nyo kung hindi naman mahal ni Catherine Bernardo ang pamilya nitong si Daniel Padilla at kung hindi niya mahal itong si Daniel Padilla, hindi siya magpapautang ng ganong kalaking halaga, umabot ng 20 million pesos. Diba mga kababayan? Kaya napakamalas ni Daniel Padilla na nagawa niyang lukohoy na itong si Catherine Bernardo at makipagrelasyon pa kung kani-kanino mga kababayan. Kung may katotohanan man yung mga inaakusa dito kay Daniel Padilla, napakamalas ng diskarte at hakbang na ginawa niya dahil minalas talaga siya ng sobra mga kababayan. Dahil biruin nyo nung sila pa ni Catherine napakadaming naiipon itong si Daniel Padilla. Ngayong wala na sila ni Catherine mga kababayan, yung mga pinaghirapan ni Daniel Padilla unti-unti nang nawawala. Diba ipagpatuloy pa natin? Hindi naman siguro para sa layo nila kasi nagtatrabaho rin naman si Carla at anak niyang si DJ. Base sa kwento ng source si Christy Fermin, matagal na raw ang utang na yan and hindi pa raw talaga nababayaran. Grabe no? Man, ang dami-daming pagkakataon na may kita sila sa TVN project. Sana inunti-unting bayaran. Medyo nakakahiya kaya may utang sa totoo lang. Yun ngang libo lang ang atraso mo sa kaibigan or kakilala mo, hindi ka na makatulog. Yun pa kayang milyon-milyon? Tama! Grabe, baka gabi-gabi na lang siguro akong babagabagi ng konsensya ko kung ako ang nakasaktayuan ni Carla Estrada. Unless kung talagang walang balak bayaran o wala pang pambayad. Pero napaka-imposible nun. May show siya sa TV5. Halos lahat ng mother and son endorsement ni DJ kasama si Carla. Yung canned tuna, diba? Kasama si Carla doon. Sana, kung may totoo man, nagbayad sana siya.
Mas lalong nakakahiya ngayon, lalo't for sure, alam na ng magulang ni Kat ang tungkol sa utang na yan. Just imagine, nakuha ni Kat na itago sa parents niya for how many years na malaki pa lang ang atraso ni Carla sa kanya. Tama. Yan, nakuha siyang lokohin ng anak nito. Hindi mo alam kung may konsensya ba si Daniel or matigas ang muka. Puting ina senaryo, sana kung isang babae lang at di na umunit ng pangangaliwa. Ang problema dito mga kababayan, kung hindi alam ni Daniel Padilla na ganun kalaki yung utang ng nanay niya dito kay Catherine Bernardo, dahil kung nilihim nga ito ni Catherine Bernardo mga kababayan sa kanyang mga magulang na may utang etong si Carla Estrada na umabot ng 20 million pesos, baka inilihim din ni Catherine Bernardo dito kay Daniel Padilla mga kababayan na may utang yung nanay niya ang malaking halaga dito kay Catherine, at baka hindi alam nitong si Daniel Padilla at ngayon lang nagkaalaman nung hiwalay na etong Katniel mga kababayan. Iyan siguro yung nakikita kong senaryo dito mga kababayan, kaya napipilitan etong si Daniel Padilla na ibenta yung kanyang bahay para pambaya dito kay Catherine Bernardo. Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Diyos mio Marimar, ang dami at mukhang taon-taon yung ginawa kay Kat. Well, hindi natin masisisi kung may katotohanan mang naniningil na si Kat sa utang ng pamilya ng ex niya. Utang yun mga kababayan karapatan talaga ni Catherine na singilin yun, lalo na at malaking halaga yung utang nitong si Carla Estrada dito kay Catherine Bernardo. Hindi po biro yung 20 million pesos, yun ngang 1 million mga kababayan, kahit nga 5,000, may magkautang lang sa'yo ng 5,000, sisingilin mo na Diba? Kahit nga yung 1,000 mga kababayan, kasi hindi po biro kumita ng pera sa panahon ngayon. Napakahirap po mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. At kailangan ng bayaran. And besides, wala naman na sila. So anong sense na wag pa silang magbayad? At saka kakapalan na lang ng face kung hanggang ngayon wala silang kaplano-plano. I couldn't agree more sa mga nagsasabi na malamang sinamantala si Kat. Napakabait na dalaga para gaguhin ang ganyan. Nakakaawa lang. Unquote. Matapos ang naging trending at viral comment post ng isang fan ni Catherine Bernardo kung saan nanindigan na mukhang nasamantala raw ng pamilya ng kanyang ex ang kabaitan ng dalaga dahil tila kung may katotohanan na raw ang 20 million pesos na pagkakautang ni Carla Estrada sa ex ni DJ. Nakakapalan na lang raw ng mukha kung hindi pa sila magbabayad, lalo't tapos na ang relasyon ni Kat sa di umano'y cheater na si Daniel Padilla. Pero tingin ko mga kababayan, magbabayad etong kampo ni Daniel Padilla pagka nabenta yung bahay. Kasi binebenta nila yung bahay mga kababayan ng 50 million pesos. So yung 20 million pesos doon, tingin ko ibabayad nila dito kay Catherine Bernardo mga kababayan, dahil hindi naman sila magbibenta ng property kung wala silang importanteng babayaran or pagkakagastusan ng pera mga kababayan. So ngayon, ang tingin ko dyan, kaya nila binebenta yung bahay is pambayad nga talaga dito kay Catherine Bernardo. Ano po, at baka nga naniningil na mga kababayan at minamadali na ng kampo nitong si Catherine na mabayaran sila ng kampo ni Daniel mga kababayan. Ano po, so kaya nagbibenta na ng bahay itong si Daniel Padilla. So ipagpatuloy pa natin. Matatandang ang lahat ng ito ay nag-ugat sa naging revelasyon ng columnist writer na si Christy Fermin. Tila magmula nang maghiwalay si DJ at Kat, umusbong na ang mga balitang lubog pala sa utang si Carla Estrada sa ex-girlfriend ng anak. Ano ang iyong magiging aksyon matapos panindigan ng ilang mga supporter ni Catherine Bernardo na nang dahil sa kabaitan ng aktres, tila nasamantala ito ng pamilya ng kanyang ex-boyfriend? Just comment below. So ngayon mga kababayan, napakinggan nyo naman yung mga balitang tinalakay natin ngayon. Talagang napakatindi, lalo na yung mga revelasyon ni Nanay Christy Fermin. Kung pagbabasihan kasi natin, gaya nga ng sabi ko kanina, basta si Nanay Christy Fermin yung naglabas at nagsiwalat niyan mga kababayan, automatic talaga. Automatic mga kababayan, 100% totoo yung inilalabas na balita nitong si Nanay Christy Fermin. Dahil unang-una, yung mga source po ni Nanay Christy Fermin ay hindi po mga birong source yan mga kababayan. Talagang may pinanggagalingan na legit.
talaga yung mga ibinabalita at nakakarating dito kay Nanay Christopher Min. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kung usapang balita, maayos na balita pagdating sa showbiz, hindi kayo mapi-fake news. Ang lagi ninyong abangan, yung Showbiz Now na. At saka po itong Christopher Minute sa 1PH mga kababayan, dahil automatic pag si Nanay Christopher Min yung naglabas ng balita o kaya expose, talagang automatic yan, 100%. Talagang totoo mga kababayan. So anyway mga kababayan, kayo po ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga balitang tinalakay po natin, katulad na lamang po nitong pamamaos nitong si Andrea Brillantes mga kababayan at pagtawag sa kanya ng losyang at mukhang may anak ng ilang mga netizen. Ano po, at dito din po sa balitang tinalakay natin patungkol po sa pag-itsapwera di umano ni na Dominic Roque at Bea Alonso dito kay Daniel Padilla, dahil hindi po ito imbitado at yung kanyang nanay mga kababayan dito sa magiging kasal nitong si Dominic Roque at Bea Alonso mga kababayan. At dito kayo po ano din po ang komento ninyo hingil po dito sa sinasabing 20 million pesos na utang ng pamilya nitong si Daniel Padilla dito kay Catherine Bernardo. Dapat na nga ba mga kababayan na bayaran nila sa lalo't madaling panahon etong si Catherine Bernardo? Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po dyan sa mga topic po na tinalakay natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko lamang po magpasalamat mga kababayan sa isang katulad mo na nanonood ng Team Replay, yung mga Team Replay natin dyan. Maraming salamat po sa isang katulad nyo po na nanonood ng replay na hindi po nakakalimutan na i-like po itong ating mga bidyong inilalabas. At maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na katulad mo na hindi rin nakakalimutan na mag-iwan ng iyong mga komento. Binabasa po natin yan mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo, lalo na sa lahat ng Team Replay na katulad mo na hindi po nakakalimutan na wag i-skip itong ating mga ads. Maraming salamat po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Ulitin ko, wag niyo pong kalimutan na i-like itong ating video ito, at wag niyo na rin pong kalimutan mga kababayan na mag-iwan po ng inyong mga komento, at wag niyo na rin pong kalimutan na wag i-skip itong ating mga ads. Ano po, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless. Thank you po.